Welcome to Lifey Trader. Sa video na ito, titingnan muli natin ang aking portfolio nitong October. At sa video ito, i-share ko yung trading journal ko up to October 2023. Tara! Unahin natin pag-usapan ang aking portfolio nitong October. So yan guys, yun pa rin ang hawak kong stock, si Meg na may paper loss na negative 4% at fully allocated ako sa kanya. Ngayon meron akong net paper loss na 5,700 pesos, kaya ang total equity ko ay 128,000 pesos. So mag short story lang tayo saglit sa trade ko sa Meg. Punta tayo sa chart. So Meg is under consolidation stage. I bought Meg last August. That's 3 months ago. Nag-assume ako na baka may dividend play na mangyari bago mag-announce ng ex-date. But unfortunately, walang price appreciation na nangyari. As you can see here, market is really unpredictable. Not all the time magkakaroon ng pag-angat ng presyo bago mag-ex-date. That's why it is very important to be humble, no? Kasi market is always right. I'm not you. Ngayon naman, let's answer some few questions na pwedeng tanong din ng iba. Worth it ba yung dividends? I think hindi siya worth it dahil sa price drop. Pero once na nagkaroon yan ng price appreciation, magiging worth it yung dividends. Question number 2. Nanghihinaing ba ako dun sa nasayang na time na pag-aantay? So, imagine nagantay ako ng 3 months tapos wala rin palang pag-angat ng presyo, di ba? Kaya nakakapanghinayang talaga yung nasayang na time. Lalo na pag nakita mong lumilipad yung ibang stock at yung stock na hawak mo, hindi man lang gumagalaw. Question number 3. Pinagsisisihan ko ba yung nasayang na time? My answer is no. Hindi ko pinagsisisihan yung nasayang na time. Sa trading, lahat tayo nang huhula at not all the time mangyayari yung gusto natin mangyari. And that what makes the trading unique and exciting. So, kung walang price appreciation before X date, then accept it. Question number 4. Ngayon na walang price appreciation na nangyari before X date, will I sell my Meg shares? My answer is no. Hindi ko pa rin ibebenta ang Meg ko. So, why? Maybe some of the dividend players of Meg ay nagbenta na. Ako kasi nag-base ako sa fair value and technicals. Under consolidation pa naman si Meg. And I think I will lower my bullish bias to 55 over 45. And one good thing kay Meg, as you can see, ang laki na ng drop ng PSEI. But my net paper loss is only negative 4%. Maybe yung iba is malaki pa yung paper gain nila at this moment. Yung iba is magagaling talaga. Or let's say, some of them are long-term investor. Kaya for sure, makakakita pa rin kayo ng green port dyan kahit ganito yung market condition. Ako kasi average trader dan lang naman ako. I think acceptable pa naman tong paper loss na to. PSEI drops 1,180 points na mula sa highest na 7,137 na na-reach ni PSEI this year. At nag-bottom ng 5,957. Kaya for me, happy na ako dun na yung total port ko is positive pa rin at nabibit yung year-to-date performance ni PSEI. Ang problema lang pag nag-drop palalo yung PSEI, how long can I survive? Ngayon naman, pag-usapan natin ang aking journal. Based dito, 16% pa naman yung kinita ko this year, no? So, positive pa naman at hindi pa naman ako loss. Pero, yung gain ko kasi is hindi ganun kalaki. As you all know na PSEI is not doing well this 2023.
Kaya kahit papano, pasalamat pa rin talaga ako na gain pa rin yung total port ko. So, reviewin natin tong journal ko. Itong taon na to, meron akong tatlong na-close na trade. Cross out na natin yan kasi last year pa yan. So, this 2023, tatlo ang na-close ko na trade. Last 2022, dalawa ang na-close ko na trade. At nung 2021, dalawa rin. So, medyo madami yung na-close ko na trade compare nung mga nakaraang taon. So, yun guys, midterm trader kasi ako kaya hindi ako lumalagpas sa 5 trade sa isang taon. At medyo mahaba yung holding period ko. Kung mapapansin nyo dito sa journal, yung mga close trade ko this year is pinakamataas na tong 8%. So, hindi ako ganun sinerte this year. Unlike nung mga previous year na umabot ako ng 81%, 53% at 30% na realized gain. Kaya hirap akong i-reach yung goal ko na 21%. So baka di ko na rin ma-reach yan dahil sobrang bearish ng market. Ngayon, isama ko lang yung overall performance ko mula January 2023 up to October 2023. Nag-start ako na ang buying power ko ay 115,514. Then, total cash dividend na na-receive ko this year ay 3,669 pesos. Ang realized gain ko naman ay 15,224. Then, ang realized loss is 0. Kaya, ang total equity ko, pag kasama ang lahat ng kinita ko ay 134,407 pesos. At this time, wala pa akong paper gain. Paper loss lang meron, which is 5,790. Kaya kung ibabawas yon, ang magiging equity ko ay 128,616 pesos.